Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay alas 5 ng hapon at narito po tayo ngayon sa tore ng San Verona na kung saan ay makikita nyo ang background ng Laguna de Bay. Yan po ang Laguna de Bay. Happy Valentine's po sa lahat. Kahit doon po sa mga walang ka-Valentine, Happy Valentine din po. At ngayon unahin po natin mag-shoutout tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, February 14, sa mga sumusunod. Kay Glenn Manuntag II, J.R. Distura Torres, Lenny Salgado na dating kasama sa Bahamas na ngayon ay nasa New York, kay Pes Serena, my high school classmate, batchmate ko po to sa Manila High School kung saan kasama ko nagdiwang ng 58 Golden Homecoming Anniversary. Ganun din po kay Leo Tumulba, Val Cordoba, kay Lisa Musinabre de Omampo, anak po ni BAP Referee Art Musinabre, at ganun din po sa aking daughter-in-law kay Mariel Medrano Camarongan na sasabay po nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Kaya tatlo po ang celebration na ngayon ng anak ko, ang birthday celebration ni Mariel at ang Valentine's date at ang kanilang wedding anniversary. Ganun din po, advance happy birthday sa mga sumusunod. Kay Jake Bermejo, Walter Rigon, Al Binabente ng BAP Incorporated Masbate, at ganun din po kay Coach Weng Adina. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat as naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay yung Article 36 Technical Foul na kung saan ay nandun ang disconcerting. Okay, ang ating pong tatalakayin example OBRI 36-4. Ang sabi po doon, A1 is in the act of shooting with the ball still in his hands. When, apat nangyari, B1 waves his hand in front of A1's eyes. Nagkawiwi po siya. Distract by shouting loudly. Sumisigaw na malakas. Stamping the feet heavily on the court. Bumapadyak po ito na malakas. At distract by clapping hands loudly. Yung po ang palakpak po. Yan po ang mga disconcerting sa player. Okay? Then, after that, ng disconcerting, yung A1 shot is then, dalawang sitwasyon, successful at unsuccessful. Okay? Unahin natin ang interpretation for letter A, yung successful. So, ang sabi doon, A1's goal shall count. Babasket po natin, 2 or 3. B1 shall be given a warning, which shall also be communicated to the team B head coach. Warning natin yung B1. Then, the game shall be resumed with the team B throw-in from behind the headline. So, ibig sabihin po nito, na pumasok ang bola ay itinigil ng referee ang laro. So, kasi sinabi niya, the game shall be resumed with the team B throw-in from behind the headline. So, meron pong warning sa B1 at communicated sa head coach. Okay, if in case na meron ng any team B warning, meron na warning. Previous for that, meron ng warning ang team B player. So, ang mangyayari po, ito pa mangyayari. A1's goal shall count. Basket yon. Then, B1 shall be charged with a technical foul. Ibig sabihin, pumipito referee o pumito referee. Technical foul siya. Then, ang assumption nun, any team A player shall attempt one free throw with no line-up. Bakit po? Dahil after na free throw, the game shall be resumed with the team B throw-in from behind the end line. Sila na ang entitled for the ball. Okay? Dadako tayo doon sa unsuccessful shot, yung letter B. Interpretation for B, unsuccessful. Ang sabi doon, B1 shall be charged with a technical foul. Okay, unsuccessful po eh. Tumira, may distraction, hindi pumasok ang bola, technical foul agad yun. Pag unsuccessful. Then, any team A player shall attempt one free throw with no lineup. Walang lineup. Ang designated na head coach yun, yung free thrower. Then, the game shall be resumed with the team A throw-in from the place nearest to where the ball was located when B1's technical foul occurred. Ibig sabihin to, ito yung case na noong may distraction concerning ay possession pa ng Team A. Kaya, bola pa nila ang bola.
Ito po ang isang sitwasyon na technical foul, retain ang possession nila. Not like other technical foul, kung kanino ang bola, doon retain, doon mapupunta ang bola. Ito po naiiba dahil nga po may distraction. Hawak pa ng player ang bola, dinidistract niya, continuous motion, hindi pumasok, technical siya. So one free throw at ball possession pa ng Team A. Okay? So therefore, ang sabi doon, it concludes that FIBA concludes that once the ball is released from A1's hand during a distraction and whether the shot is successful or not, referee must blow his whistle and stop the game. Maliwanag pa tayo doon. Kaya nga ito, maraming katanungan sa atin na kailan, ano po gagawin pag mayroong mga concerting situations sa isang laro. Pipito ba ang referee o titigal ang referee laro o anong gagawin? Ito maliwanag na maliwanag, tinalakay doon sa Article 36-4. Kaya pakibasa po ito sa OBRI, lalo natin maunawaan. So, successful or not successful, pwede tayong pumito. Okay? Pag successful, pumito tayo, warningan. Pag meron ng warning, technical foul. Pag hindi pumasok, automatic technical foul. At ball possession pa ng Team A. Maliwanag ko ba? Yan pong ating maikling aralin sa araw ito at naway naunawaan natin mga ito. At please po, wag po natin kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang iyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarawan. Bye-bye!